Alam mo ba na pwede ka maging profitable trader kahit demand and supply or support and resistance lang yung alam mo? Ako si R at meron na akong almost 4 years or 4 years and precise of experience bilang trader. At sa video na to, tuturuan kita kung paano maghanap ng valid demand and valid supply. So gagamit tayo ng gocharting.com para merong replay. Ayan, nakikita nyo, merong replay. Tatabi lang natin yun dyan. At saka walang bayad. Free lang yung gocharting, kaya yung mga baguhan, yung mga aspiring trader or yung mga dati nang nagtitrade, pwede kayong lumipat sa gocharting.com. Ayan. Ang paghahanap ng demand ay simple lang. Kailangan lang yung price is bumalik sa particular low. Okay? So, hintayin natin bumalik yung price sa particular low dito sa area na to para ma-confirm natin na this is our demand zone. Hintayin lang natin siya bumalik sa area na yan. And kaboom! So, isasama natin yung wick. Ayan, dyan sa area na yan. I consider this area. Ayan, pati yung wick isasama natin. Ibig sabihin yan, marami yung nagka-interest or pwedeng may mga naka-short position dito sa area na yan. Ayan, may mga naka-short position dyan sa area na yan. Tapos, hinit lang nila yung stop loss para mag-grab yung area pataas. Or may mga naka-long position sa area na to. Dito sa area na yan. Tapos ang SL dito lang. Okay, grinab lang nila yung SL para mahatak yung price pataas. So, let's consider this our demand zone. Diba? Diyan nag-react yung price. Ulitin natin kung saan magre-react yung price. Ituturing natin yon bilang demand zone. Okay? So maghahanap naman tayo ng supply zone. So nakikita ko dito sa 4H time frame na dito nag-react yung price sa area na yan. So ang rules ng demand and supply, the price must not break below the previous low. Ibig sabihin dapat hindi gumawa ng ganito. Dapat hindi ma-break ganyan kasi hindi na yan sideways, magiging downtrend na yan. Sa supply zone naman, ang rules naman is must not must not break, ayan, above this area, ayan. Kasi kapag na-break yung area na yan, hindi na yan sideways, magiging uptrend. Ayan, and magiging high win rate tong strategy na to kapag sa sideways ka nag-trade. So, maghahanap tayo ng sideways and I consider this sideways. Alisin na natin to. So, ayan. Maghihintay tayo ngayon ng confirmation. Something na ganito. Ayan. Bababa siya dyan. Matataasan itong previous low. Tapos magaganyan. Saka tayo magkakaroon ng entry. Ayan. Halimbawa, dito to naganap. So, dito tayo mag-entry. Hintayin natin. So ngayon, tinuturuan ko na kayo kung paano mag-entry sa demand zone. Marunong na kayo maghanap ng demand zone, nag-react yung price precisely, hindi linagpasan. Ngayon, maghahanap tayo ng ganitong type of price action or market structure. Hintayin natin. Okay. So, pag bumalik, ayan. Hintayin natin bumalik. Continuing to up. So, ito yung demand zone natin. Dapat at least 50% dito sa area na to makuha natin. So, ito yung hinihintay natin. So, ayan. Hindi na tayo naka-entry. Hindi na natin nakita. So, ayan. Dito sa area na to, nagkaroon na ng market structure. Kagaya ng gusto natin mangyari, dapat makabuo ng ganyan, then tataas ulit. Okay? Ayan, meron tayong market structure. So, saan ba tayo dito dapat mag-entry? Kung halimbawa, naka-entry ka dito, kasi di ba ay hindi, naglo-long position pala tayo. Kasi di ba yung rules, it must not break the previous low. So,
ano natin SL, and dyan lang yung take profit natin. So meron tayong 2:6 ratio. Ngayon maghihintay tayo ng another opportunity. Maghihintay naman tayo ng pagbaba ng price. Okay? So ang dapat mangyari naman dito is umakyat yan dyan. Pwedeng umakyat yan dyan. Magkaroon ng ganyan. Magkaroon ng dito para magkaroon ng, ibig sabihin magkakaroon siya ng lower high, lower high, lower low, lower high. Kasi yan yung market structure. Kung hindi nyo pa napanood yung market structure, check nyo na lang sa previous video ko. Ayan. So maghihintay tayo ng ganito para ma-confirm. At gusto ko lang ulit sa inyo i-clear na mas magiging high yung win rate na ito kapag nangyari ang change of character sa supply zone. At kapag nangyari naman yung change of character na tumama mismo sa ating demand zone. Kasi mamaya merong mga change of character tapos yung sa higher time frame pala continuous pang pataas, hindi pa pala talaga siya magre-reversal, natalo kayo niyan. Kaya be careful with your risk management. So ayan, eto nga sabi ko, ulitin ko, mas mataas yung win rate ng ganitong strategy kapag nagkaroon ng change of character nangyari mismo sa supply zone o kaya nagkaroon ng change of character na nangyari mismo sa ating demand zone. So meron na tayong price weakness. Hindi na siya gumawa ng higher high. So diyan lang tayo mag-entry tapos dito lang tayo sa area na to. Tingnan natin kung makukuha yung entry natin. Boom, sakto. And we're in sa market at meron tayong 4:3. Wow. Tama, 4:3. RR. Grabe ah. Lakas natin ah. So kapag ganyan yung market, sign of weakness, hindi na yan tataas, hintayin natin. Ayan, muntikan pa nga maabot yung SL natin. Ayan, dito lang sa baba yung target natin sa area na yan, 4:3. Or pwede din sa area na to, depende sa risk appetite nyo. Or pwede nyong gawin, take profit sa area na yan. Ayan, hati-hatiin natin, take profit sa area na yan. And ang final take profit natin is dito sa area na to. Entire take profit. So partial TP. Lagyan natin. Partial TP. Wala ba akong presets nun? Yan, partial TP. Yan. Yan partial TP natin. Ayan. Or kahit dito sa area na to. Ayan. Partial TP natin. Dito sa area na to, ito. Ayan, dyan yung partial TP natin. Yan, sa area na yan. Tapos, ang entire TP natin is dito sa area na to. Our entire take profit sa area na yan. And let's wait na lang. Huwag nyo nang masyadong panoorin yung chart dahil kakabahan lang kayo. Plan your trade and trade your plan. Very basic. So if ever, halimbawa, tinaas natin yung partial TP natin dito, take profit na tayo, but our trade is still running. So alisin na natin tong area na to. So adjust lang natin kung kumusta, kung ano mangyayari. Nasa 4H kasi tayo, matagal talaga yung galaw niyan dito. Fast forward. 1 seconds. Okay, nahit yung ating SL doon. Okay lang na nahit yung SL natin dito sa part na ito. But meron naman tayong partial TP na, kaya konti lang naman yung mawawala sa atin. That's why ang diskarte ko is partial TP bago mag-entire TP. Mataas pa rin yung profit natin if ever dito tayo nag-partial take profit.
2:8 pa rin yan. Sheesh, 2:8. Wow. So ayan, dahil ito yung pinapakita ng market, maghihintay ulit tayo ng another opportunity. Ganun lang. Ganun lang yung ginagawa ng mga trader, maghihintay ng opportunity. Ayan, so nagkaroon ulit dito ng ganitong structure. So, ibig sabihin, magre-retest yung price dyan. Magre-retest yung price dyan. So, pwede tayong saan na yan? Pwede tayong pumasok dito. Dito ba? Saan na ba yun? Dito nga. Tapos na pala. So, nakakita tayo ng ganyan. Pwede tayong pumasok dito. Yan. Tapos, take profit natin dito. Di ba? Meron tayong 3:4 RR and hindi na yung SL natin. Ganun lang yung gagawin nyo sa sideways. Buy low, sell high. Simple lang naman yung rules ng trading. Buy low, sell high. Ayan, di ba? And kung i-confirm natin lahat, dito sa area na to, if ever, halimbawa, so dito sa area na to, nagkaroon na tayo ng change of character. Ayan. Para ma-practice nyo yung paghahanap ng change of character. Sa area na yan, nagkaroon tayo ng change of character. So, ang position natin dyan after the change of character is return to the order block. Dito sa area na to, dito lang yung. And maghahanap tayo ng magandang dito. Kasi hindi pa naman natin alam na pwedeng pumunta dyan yung price eh. Ito yung entire take profit natin. Pwede tayong mag-partial dito sa area na yan. Partial TP. And entire take profit sa area na yan. Ayan, sana marami kayong natutunan kahit nahit yung stop loss natin kanina. Ito na, wala naman kasi talagang 100% strategy. Kahit 50% lang is magiging profitable ka na. At gusto ko lang ulit sa inyo i-clear na mas magiging high yung win rate na ito kapag nangyari ang change of character sa supply zone. At kapag nangyari naman yung change of character na tumama mismo sa ating demand zone. Kasi mamaya merong mga change of character tapos yung sa higher time frame pala continuous pang pataas, hindi pa pala talaga siya magre-reversal, natalo kayo niyan. Kaya be careful with your risk management. So ayan, eto nga sabi ko, ulitin ko, mas mataas yung win rate ng ganitong strategy kapag nagkaroon ng change of character nangyari mismo sa supply zone o kaya nagkaroon ng change of character na nangyari mismo sa ating demand zone.